Trending na naman si Miss Apple for pagbabanta at babala sa lahat ng mga nang babash pumupuna sa kanya with her relationship with Chad, no? Hindi ako sure, no, kung dumaan na ito sa feed ninyo. Siguro kung iba ang algorithm ninyo, baka hindi kayo aware. Nitong mga nakaraang buwan, no, or basically this year, nagtrending si Apple David because ni-launch niya ang kanyang relationship with sports personality na walang iba kundi si Chad Gamad. And naging ano ba natin sasabihin? Naging trending siya, nag-viral, whatever that is. Yung relationship nila, yung hard launch niya ng relationship nila because si Chad na jowa, no, ni Apple ay 18 years old lamang at si Apple ay 33 years old. So nag-trending siya for that, na parang sinasabi ng mga tao, tama ba ito? Like, tama ba to? I mean, yun. So, yun ang appeal, no, ng mga netizens na parang mali. Hindi tama yan. Kahit pa sinabi mo na siya ang nanligaw, siya ang lumapit, you can always turn the person down kasi layo ng gap nyo eh. Parang ganon. So, recently, trending na naman si Miss Apple for the reason na she posted something on her social media na para bang eto ang kanyang sinasabi. Ang caption, papunta na tayo sa exciting part. So parang ang dating, no, nung kanyang caption ay pagbabanta at babala sa lahat ng mga nang babash, ng totrol sa kanya at pumupuna sa kanya with her relationship with Chad, no, na para bang isa-isa ko kayong hahanapin, isa-isa ko kayong kakasuhan at idedemanda. Yun. So ngayon, etong mga netizens, hindi ko alam, baka talagang sanay na sanay lang talagang sanay na sanay talagang alam mo yun, mangbara ang mga netizens. Hindi sila natakot. Instead of natakot, parang, okay ka lang? Parang ganon ang dating sa mga tao nung nakita yung kanyang post. Ngayon, ang depensa kasi sa side ni Apple, hindi naman daw grooming yung nangyari nga sa kanila ni Chad because gaya ng sabi niya, nag-date sila, nasa tamang edad na siya, which is 18 years old, and sinasabi nga niya na yung lalaki naman yung nanligaw, yung lalaki yung lumapit sa kanya. Ayun nga, dahil hindi naman ito pinapatulan or the netizens are not buying the excuse and the explanation. So kaya ayaw ng mga tao, no, yung relationship nila. Parang lakas maka Romeo and Juliet ngayon ng kanilang relationship because everybody thinks it's not appropriate. Ganyan. So si Apple, she posted recently na yun nga, hahanapin niya ngayon yung mga taong nang babasya sa kanya at sa relationship niya with Chad. Ngayon, ang mga netizen, parang hindi naman yata feasible ito. Kasi sabi ni Apple, kahit daw yung mga dump account, yan, yung mga ganyan, kayang-kaya daw matrace at mahahanap. So, ganon. So, meron daw siyang legal and proper action or whatever, no, dun sa mga taong nagsasabi at nagkakalat ng mga hindi magagandang kung anek-anek, no, about her and her relationship. Kasi isa pang instance is napikon daw itong si Apple sa isang TikTok creator na nag-call out sa kanya. So asar din yung mga netizens sa pagsagot-sagot niya ng baby girl at pagdo-double down imbes na maintindihan kung bakit off sa publiko yung malaking age gap nila na para bang hindi Well, totoo naman yun. I think hindi din magiging, kung parang hindi mag-a-agree si Apple dun sa mga nang babash sa kanya na nagsasabing hindi tama yan. Because syempre, sa pananaw niya, sa kanyang perspective, wala naman siyang wala siyang nilalabag na kahit anong batas, wala siyang niyuyurakang ibang tao. Basta masaya siya, single naman si Chad and single sila, that's it. So syempre, hindi niya talaga kumbaga hindi iba yung niya iba yung kanyang she perceives it differently. So hindi talaga mag-a-agree. 'Di ba? Kasi yung ibang netizen sinasabi na bakit ba hindi niya maintindihan na
off talaga yung relationship nila, blah, 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 mga ganon. So, ayun, yun yung dahilan kung bakit recently trending siya ulit. Kaya lang, eto na nga, yung post niya na papunta na tayo sa exciting part, ganyan-ganyan, na parang ang dating, no, yung initial, yung unang caption ng kanyang post ay parang nagbabanta siya na parang, guys, kayang-kaya ko kayong ipahanap, kayang-kaya ko yung hanapin, blah, 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 blah. Nung chinek ng ating digital team, apparently, right now, iba na yung caption ng kanyang post na yun, ng specific post na yun. Ang nakalagay na lang, thank you for the engagement, guys. Heard your comments, all of them are appreciated and noted. Keep safe, everyone. All love. So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ano yun. Kung ano ang ganap ni Miss Apple David. Oo. So, kung bakit siya nagpalit ng caption from the initial caption na papunta na tayo sa exciting part. Na para bang magdedemanda siya sa lahat ng tao. Tapos ngayon biglang, thank you for the engagement. Gusto mo lang bang kumita, girl? Gusto mo rin ba ng numbers? Actually kami, ganyan din ang gusto namin eh. Ganyan din ang gusto namin. Gusto rin namin ng numbers sa aming social media account para kumita kami. Sayang eh. Para ma-monetize namin. So, hindi ko alam, no? With how things are going. So, sige, ako para sa akin hindi naman sa dahil ng people please na lang ako. Hindi talaga siya, like I said, hindi talaga siya, hindi niya talaga yon magigets how other people see it. Kasi syempre, siya yung nandun sa relationship and para sa kanya, wala siyang masamang ginagawa, no? And yun nga yung excuse niya or yung explanation niya, no, na sinasabi ng mga tao na yung lalaki naman yung lumapit, di okay. Hayaan niyo siya. Hindi ko alam kung marirealize niya later on, or kung magiging maganda yung kahantungan ng kanilang relationship. Pero kung sila pa rin hanggang ngayon, then I guess it's doing good. Ewan ko lang, wala akong balita kung okay ba on both sides. Hindi ako sure. Nakalimutan ko na. Alam ko pinag-usapan na natin to dati pero baka dahil hindi ako masyadong concerned. So hindi ko na maalala kung nabasa ko na ba yun. Kung okay ba on both sides. But ayun. Pero kung ako ang kung ako ang tatanungin, ewan ko kung ano nga nagustuhan ni Apple sa dun sa kanyang bagong sa boyfriend niya ngayon. Minsan kasi ayokong sabihin na matagal o mabagal mag-mature ang lalaki, pero sometimes ganun eh. Sorry. Kaya ako I'd rather someone older. Gusto ko mas matanda sa akin yung lalaki kasi sa akin, based on my experience and based on stories that I've heard, tagal nila ang tagal nila mag-mature. Minsan nga kahit 30 na, isip bata pa rin yung mga lalaking yan eh. So, ang hirap karelasyon ng ganun. Sa akin lang So, hindi ko alam. O baka manageable naman for Apple or hindi ko alam. O baka talagang jive sila regardless of the age. Then, kaya siguro sila, yes, okay lang sa kanya. So, hindi ko alam. Ano bang kung 33 minus 18 years old, ilang taon ba yun? Hirap, pakimath na nga lang. 33 minus 18. 15 years age gap. Ano ko? Layo no? 15 years. Ewan ko, again, kung masaya naman sila, di okay. Pero kung sa akin, parang yun eh. Generation gap. Hindi lang yun age gap. Generation gap na yun. Generation gap no? Again, kung nagkakaintindihan naman sila, di okay. Kasi sa pananaw nila, all is well, all is good. So, well. Bakit daw si Bossing at si Pauline? Si Bossing at si Pauline, ano bang nila? Anong age gap nila? Ganun ba? Ganun din ba? Same?
Hindi, pero I think ang difference naman is nag-meet sila, pareho na silang like matanda na talaga. Like of right age, parang ganon. Kasi ito, ang sinasabi dito, kaya ayaw ng mga tao is because talagang 18 years old pa lang si Chad. Kaya ganon, ayaw ng mga tao. So, whatever floats your boat, Apple, as long as masaya ka, go. Pero kung ako, ang layo nun. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!